Pagpalain ng Panginoong nananawagan para sa pagbabalik ko, ngayong nagsisimulan tayo ng panahon ng Kwaresma. Sumainyo lahat ng kanyang pagpapala at kapayapaan. Mga minamahal kong kapatid, maraming salamat po sa inyong pagtugon sa paanyaya, lalo na sa ating pagdiriwang ng banal na misa, itong linggo ng Ash Wednesday, itong araw ng Ash Wednesday. At ngayon, sumasa atin na ang oras ng pag-iingat ng Diyos, ang araw ng kanyang awa at ng ating kaligtasan. Ito ay paparating kung kailan ang kamatayan ay nalipol at ang buhay na walang hanggan ay sumibol. Sa ating pong pagsisimula sa panahon ng Kwaresma, tayo ay natitipon ngayon upang kilalanin ang ating pagiging mga makasalanan. At sa ating pagpapahayag ng ating pagsisisi, kaawaan nawa tayo ng Diyos at ipagpanumbalik tayo sa Kanyang makikipagkaibigan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo pong masimulan namin ngayon sa banal na pagpupusang magbigis ng katutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsumpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pabasa
Basa mula sa aklat ng Propeta Joel. Sinasabi kayo ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manubalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalanghanin. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang-tao lang. Magbaligtad kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at lusbus ng awa. Mapagpahinahon at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring hinapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahandugan natin siya ng hating puti ng anak. Ang trompeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Sion. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Awagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo at manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamak pagtawanan ng ibang mga bansa at angin. Nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, para Diyos na rin ang namamanhid sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos, hindi nakasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya ay ipinilang ng kasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapamanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhid namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataon ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinag-ingat kita sa araw ng pagliligtas. Sinaguluhan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahon mararating. Ngayon ang panahon ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao. Pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo na ipagpakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong Amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulan sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panunugtagdaan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. At kapag ikaw ay nag-aayuno, maglayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong Amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ay gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang
mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po, magandang gabi sa lahat. Mayong gabi sa tanan. Ako po si Father Michelangelo from Tagum City, Davao del Norte, and kasalukuyang nag-aaral sa Roma. So, Bisayan na po, pero nakakasurvive ng Tagalog. So, muli po, maraming salamat sa inyong pagtugon sa panawagan sa pagsisimba ngayong gabi ito sa ating pagsisimula sa panahon ng Kwaresma. Mga kapatid, nung nasa Pilipinas pa po ako, paparating na rin noon yung panahon ng Kwaresma. At may isang kabataang parokyano namin na lumapit sa akin at nagtanong, "Pads, nitong Kwaresma, bilang aking pagsasakripisyo, pwede po bang ang i-let go ko ay si crush?" Sabi ko naman, "Kapatid, di mo pwedeng i-let go ang kailanman na hindi naman naging iyo." Sabi nga nila, mas mahirap bitawan ang mga bagay o tao na wala ka namang karapatan. Tama po ba? Pero bakit kaya? Bakit kaya hirap bitawan ang alam naman natin na kailangan bitawan at wala tayong karapatan na panghawakan? Pero bakit kaya ang hirap-hirap i-let go? Mga kapatid, sa ating pananampalataya po, ayon kay San Ignacio ng Loyola, ito po ay tinatawag natin na inordinate attachment. O yung bang nagkakaroon ka ng labis na pagkagiliw o pakikipag-ugnayan sa isang bagay, sa isang tao, o sa isang kaisipan na akala mo ay kailangan mo upang maging masaya at mabuhay. Pero dahil sobra, inordinate, at minsan dahil hindi naman talaga totoo at nararapat, ay ang mga ito pa ang nagiging dahilan ng pagkalugmok at pagkalugmok mo pa sa lungkot, sa problema, at sa iba pang mga stress sa buhay. For example, ang sugal. Akala natin magbibigay sa atin ng maraming pera, pero kapag sumobra, mawawalan ka talaga ng pera. Magkakaroon pa ng problema sa pamilya mo. Yung pag-cheat, sinasabi natin, isa lang, ito lang, pero hindi mo namamalayan, paulit-ulit na lang, at may sinasaktan ka na iba. Yung pagkupit, ito lang, yun lang, ito lang muna, pero dahan-dahan kang lumulubog sa kasalanan ngayon. O yung pagiging marites, sabihin natin, last na to. Pero di natin namamalayan na, tayo na ang kilalang marites. Hindi naman sa Pilipinas, siguro sa Croatia. Kaya, ito po yung tinatawag natin ng mga inordinate attachment, yung pagkahilig ng sobra. Pero siguro mga kapatid, in a serious note, may isa pang kaisipan na medyo napakalakas sa ating mga Pinoy na kailangan natin pagtuunan din naman ng pansin dahil kapag sumobra, nagiging sanhi ng malalim na problema, hindi lamang po sa ating buhay, hindi pati sa ating pananampalataya. Ano po yung pakaibig sabihin ko? Kasi po mga kapatid, nais ko pong ituon yung ating atensyon sa kaisipang tinatawag na self-sufficiency. Sa Ingles, o sa Tagalog yung kakayahang makapagsarili. Kaya ko, kakayanin ko. Nakaya ko dati, kakayanin ko ngayon, at kakayanin ko ba? Wala namang masama doon. Pero, mga kapatid, dahil nga hindi na iba sa ating mga Pinoy ang mga pagsubok sa buhay, physical man, emosyonal, linggol, hirap, bagyo, kung ano-ano pa, parang nakatanim na sa ating DNA na parang kailangan natin magsumikap upang kayanin kung ano man ang ibabaw sa atin ng buhay. At dahil na isa rin malakas sa atin yung sinasabi natin hiya or shame, para bang nakakahiyang humingi ng tulong, nakakahiyang makitang hindi natin kaya.
para bang nakakahiyang maging mahina. Nakakahiya. Actually, mga kapatid, hindi naman po masama at nararapat lamang na magkaroon tayo ng liwang ng self-sufficiency o kakayahan na kayanin ang mapagsubok na tayo lamang. No? Upang hindi rin naman talaga tayo aasa din sa iba na sila mismo ay alam natin na may mga pagsubok din kinakaharap sa buhay. Pero mga kapatid, nagiging problema po ito, gaya ng sabi ko kanina, kung sosobra ang ating pagka-attach sa kaisipang ito, na para bang ito na lamang ang pinaka-prinsipyo ng ating buhay. Nung kakayanin ko, hindi ako hihingi ng tulong sa iba. Mga kapatid, sa ating pong mga pagbasa ngayon, ay ito pong mapabasa natin ngayon ay nagpapaalala sa atin na ang labis at mapagmataas na pag-iisip na kaya ko ang lahat ay hindi tayo kailanman aakayin sa pagpapalalim at paglago ng ating ugnayan sa Diyos at sa ating kapwa. Ano po yung pakaibig sabihin ko, mga kapatid? Sa unang pong pagbasa, tinawag ni Propeta Joel ang atensyon ng mga taga-Huda na upang makabalik sa awa ng Diyos, mayroong isang kondisyon na mas kailangan nilang punitin ang kanilang mga puso kaysa sa pagpunit nila sa kanilang mga damit. Tama nga naman. No? Dahil kahit ilang damit pa ang pupunitin, pero ang mga puso naman ay nakasementado na, walang pagbabagong mangyayari. Siguro ito rin po ay paalala sa ating lahat. Kahit makailang ulit na tayo mag-ashpets, kahit ipangligo ba natin ang apo, kung ang mga puso naman natin ay nakasemento, walang pagbabagong mangyayari. Sa ikalawang pagbasa mo, mga kapatid, pinaalalahanan ni San Pablo ang mga taga-Corinto na ang kanilang pagiging mga representatives ng mga kinatawan ni Kristo ay hindi sa kanilang sariling kakayanan, kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo. Therefore, wala silang karapatan na magmalaki. Dahil sila ay mga Kristiyanos, wala silang karapatan na magmalaki, kundi ito dapat ang magbigay sa kanila ng pagpapaalala na kailanman wala silang karapatan. Dahil ang meron sa kanila, yung dignidad na meron sila bilang mga Kristiyano, ay dahil kay Kristo. At sa ating Ebanghelyo, mga kapatid, nagsalita si Jesus laban sa paggamit sa tatlo: dasal, pag-aayuno, at paglilimos na para bang mga campaign materials, na para bang mga promotional materials, para tumaas ang katayuan ng isang tao sa lipunan. Ito yung ayaw na ayaw ni Kristo sa ating Ebanghelyo. Kasi po, ipinaalala niya ang katotohanan na ang mga ito, ang pagdarasal, ang pag-aayuno, at ang pagbibigay ng limos, ay dapat pagpapaalala sa kanila na sa kanilang pagiging aba at mahina sa harapan ng Diyos. Nang sa gayon, ay sila ay makatugon din naman sa kaabahan at kahinaan ng kanilang kapwa, ayon na rin sa kabutihang ipinakita sa kanila ng Diyos. Mga kapatid, sa mundong ating ginagalawan, sa mga pagsubok sa buhay na kailangan nating harapin, hindi naman talaga nakapagtataka na isipin na kailangan natin maging self-sufficient para rin maprotektahan natin ang ating mga sarili mula sa mga kahinaan. Pero ngayon, tatanggapin natin ang pinaka-konkretong simbolo ng kahinaan, ang apo. Tapos, ipapanalangin pa nga natin sa Diyos na basbasan ang apo ito. At ang panalangin nga po sa pagbabasbas sa apo ay nagpapahayag sa atin ng ating pagkilala na tayo ay mga apo at sa apo rin
babalik. Ngunit mga kapatid, ito rin ay nagpapahayag ng ating pag-asa sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at pagkakaroon ng bagong buhay ayon sa wangis ng Kristong nabuhay muli. Excuse me po. Kaya mga kapatid, itong unang araw, itong unang gabi ng Kwaresma, dala-dala po ng ating mga pag-asang magbubunga ang panalangin ito sa ating mga sariling buhay. Siguro pag nilayan po natin, maiging pagnilayan ang mga puntong ito. Una, sa ating upang pagiging self-sufficient, ito ba ay naging dahilan rin na isipin din natin na hindi na natin kailangan ng tulong ng iba? At mas malala pa na hindi na natin kailangan ng tulong at pagmamahal ng Diyos. Pangalawa, na sa ating pagpoprotekta sa ating mga sarili mula sa kahit anong kahinaan, baka naman ito rin ang nagkulong na sa atin mula sa mga kahinaan at pagsubok na sana ay nakatulong sa atin upang mas maging mapagpakumbaba, upang mas maging pasensyoso, upang mas maging matyaga, upang mas maging bukas palad, upang mas maging matulungin sa kapwa. At pangatlo, ano po kaya ang mga abong sa ating mga buhay ngayon na pwede natin ipanalangin sa Diyos na pakabasbasan niya na ito ay maging tanda rin ng ating pagbabago at pag-asa. Mamaya po mga kapatid, sa paglalapat ng abo sa ating mga ulo, sasabihin namin mga pari, pagbagong buhay ka at sa mabuting balita ay sumampalataya. Repent and believe in the gospel. Pero hindi natin kailanman makakayang gawin ito sa pamamagitan lamang ng self-sufficiency. Ito po ay makakaya lamang natin na gawin sa pamamagitan ng ating pagyakap ng ating kahinaan sa harap ng Diyos at ang pag-asang tayo'y kanyang bigyan ng biyaya ng pagbabagong buhay at pananampalataya. At kung hindi pa rin tayo kumbinsido sa pagyakap ng ating kahinaan, ito po ay ang ipinapaalala sa atin ng banal na misa. Sa bawat banal na misa ating ipinagdiriwang, lalo-lalo na sa ating pamumuno, ipinapaalala, ipinapakita sa atin na magpasahanggang ngayon, ang Diyos ang pinakaunang handang tanggapin at yakapin ang kahinaan na makikita natin sa pinakapayak na simbolo ng tinapay at alak. Mga payak na sumisimbolo at magiging katawan at dugo ni Kristo. At ito po ay pinapaalala sa atin na ang pagyakap ng ating kahinaan sa harap ng Diyos at ng may basbas ng Diyos, tayo rin naman tulad ng alak at tinapay ay magkakaroon sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo. Nawa ay maging Kristo din naman sa isa't isa. Nawa po mga kapatid, mamaya sa ating pamumuno, idalangin natin ang biyayang ito. Tanggapin ang kahinaan, pero huwag lamang magtapos doon. Tanggapin ang mga kahinaan sa buhay, ialay ito sa Diyos, tanggapin si Kristo, at hayaan si Kristo magbago sa ating mga abo sa buhay upang maging blessings din naman tayo sa ating kapwa-tao. Siya naman. Ngayon po ay babasbasan natin ang
Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa mga may kapal upang ang Abo sa mga natin ilalagay para kaiwatin ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong ikinasisira ay hindi ang kamatayan ng masamang tao, kundi ang kanyang pagsisisi at pagbabagong buhay. Dinggin mo po kami sa aming paglubog na iyong marapating basbasan ang abong ito na aming ilalagay sa aming mga ulo bilang pagkilala nito ang aming pinanggalingan at ito rin sa wakas ng aming bakalikan upang ang kapatawaran ay aming makamtan sa pagganap namin nitong 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay na siyang pakikihati namin sa iyong anak sa kanyang bagong buhay at tagumpay sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Kung magkakaroon ng dalawang bilang, ako ng isang balik sa pag-aasal.
Ngunit sa pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong tumugon sa Diyos na tumatawag sa atin upang magbalik sa Kanya ng buong puso. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Bilang isang simbahan, magkaisa naman tayo ni Kristo sa kanyang pagpapakasakit sa pagpasok natin sa panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo. Padisiplina nawa natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagsasakripisyo. Manalangin tayo. Imulat nawa natin ang ating mga mata sa mga kapatid natin lubos na nangangailangan sa pamamagitan ng pagkagawang gawa at taus-pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Maging masaya at mapayapa nawa sa piling ng Diyos ang mga kapatid nating lima. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Sa espesyal pamamaraan natin, dinadalangin ang ating Santo Papa para sa kanyang kagalingan. Manalangin tayo.
Ama naming lumikha, ginaganap namin ang pag-ahalin ito bilang maringal na kasagutan sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadalisay nawa sa aming masasamang buhay, upang kami ay pagkitabating makinabang sa iyong anak na para sa amin ay nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga po marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo aming maikumpang ang kinamias ng pagsalungat sa pananagutan iyong iniangas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa kanan, ang pagsisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin ay iyong kinararaman. Kaya kahit sana maamihan na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagpupuni sa iyong kalakihan.
misteryo ng pananampalataya. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mapulot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang naghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ng grasya na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid namin nahinay na may pag-asang sila hindi mabubuhay, gayon din ang lahat ng pangmanaw. Kaawaan mo sila matuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo ang pagkitapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, San Jose na katiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa liglig ng panilulubot sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangan sa pamamagitan ng iyong anak, ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama Espiritu Santo, magpasawa naman ka. Sa tagubilin ng mga kagagaling utos sa puro ni Jesus na Panginoon namin ng Diyos, ipahayag namin ang lakas. Sa amin
sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo.
naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay aming namang pakinabangan sa pagkakamit ng tulog na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong pinatulutan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsipo po muna para sa kanilang anunsyo. Hindi po mga kapatid, hindi po si Father Michael, ngayon po ay nakabasa sa Roma. And isa din po sa mga rason kung bakit ako inimbitahan dito nila Sir Erwin is to have a kind of missionary na tinatawag natin kung saan magkakaroon po tayo ng second collection. Yung malilipot po natin ngayon ay gagamitin po dahil sa aming seminary sa Surigao. Meron po tinatayong seminary ngayon kasi wala pa pong tahanan talaga yung mga seminarista namin. So, ongoing po yung construction at kung ano po yung may tutulong natin dito, ipapadala po natin doon. At ang iba rin po ay ipapadala din po sa mga estudyante pare din sa Roma na nag-aaral. Nagkagaling din sa Pacific Islands, sa India, sa Papua, na sila rin naman ay medyo kukulang sa kanilang pagtutustos sa kanilang pag-aaral. So bilang po, at least habang nagkakaroon po tayo ng collection, ay inanyayahan ko din po kayong makinig muna sa ilang awit na sana nakatulong sa ating patuloy na panalangin at pagninilay sa panahon ng Kwaresma. Ang unang kanta ko pong ibabahagi sa inyo, ang title niya ay Pagbabalik. Yung parang pinupunto lamang po ng kanta nito, minsan sa ating buhay pananampalataya, ang kaisipan natin na tayo yung nananamig sa Diyos. No? At minsan, kapag nagkakasala tayo, nawawala na tayo ng pag-asa magbalik sa Diyos. Pero ang katotohanan na ibinabahagi sa atin ang kantang ito ng pagbabalik ay kung sino man ang pinakaunang nananatili sa ating pagbabalik sa Kanya ay walang iba kundi ang Diyos. Paano hindi tayo mamahalin ng Diyos kung Siya mismo ang may likha sa atin?
sa may pagdilay, mga kapatid. Ito po ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo kailanman nag-iisa bilang mga anak ng Diyos. Bakit po ito nagpapalala tayo? Ito po ay parang prayer din natin ngayon na sana nakatulong sa ating pagdilay. So yung ikalawaan na muli ko pong kakantahin ay para bang isang pagsusumamo natin sa ating mahal na ina na si Mama Mary, nanag natin sa pamamagitan ng ating pagdarasal, lalo na ng banal na rosaryo, ay ipinapaalala sa atin na hindi tayo kailanman nag-iisa, na meron at meron tayong nanay na malalapitan. Nawa itong kantang ito ay magbigay din naman sa atin ng pag-asa, lalo na sa inyo na malayo sa pamilya. Minsan feeling nyo nag-iisa kayo, pero ang mahal na ina ay laging sumama sa atin.
Greetings, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Magsitayo po tayo lahat. Sumainyo ang Panginoon. Magsipo po tayo para sa nagpapasmas. Ang Diyos na mga mawawin na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang iwanan ng pag-ibig, ay siya nawang magpasmas sa inyo lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo'y huwag tumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtan nawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo nawa'y makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, umayo kayong taglay ng pag-ibig at pag-asa ni Kristo. Salamat sa Diyos. Para sa sarili lamang.
walang